excited ako because today is week 2 ng ating bagong-bagong series, By Faith. At dito po sa series na ito, ipinapakita ng Panginoon kung paano po tayo lalakad bilang isang Kristiyano sa pamamagitan po ng pananampalataya natin. At last week, pinag-usapan po natin kung paano nakatawid ang buong nation of Israel patungo po ng Promised Land. Pero ngayon, ito po ay prequel nung nangyari po last Sunday. Gayunman, kung hindi kayo naka-attend, sigurado makaka-relate pa rin naman ho kayo. Pero bago po natin i-discuss ito po yung pangyayari bago po sila nakatawid. And I pray in Jesus' name na bigyan ho tayo ng Panginoon ng salita na makakapagpabago talaga ng ating mga buhay. Okay, ready ba kayo dyan sa likod? Kaway-kaway nga po yung mga nasa likod. Uunahin kayo ni Lord today. Praise God. Numbers chapter 13. Buti pa yung Bible may number. Ikaw, may number ka na ba niya? Numbers 13, verse 26 to 33. Ang hirap biruin ng service na to, no? Numbers 13, 26 to 33. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you have sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites, mosquito bites, stalactites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We cannot attack those people. They are stronger than we are." So they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. And they said, "The land we explored devours those who living in it. And all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there." Yun yung mga descendants ni Anak. "We seemed like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them." If you need a title, I entitled this message, "The Giants in Your Mind." The giants in your mind. Pagkatapos po na tulungan ng Panginoon ang buong bansang Israel na makalaya sa kanilang pagkaalipin, ang buong bansa po ngayon ay nagtatravel sa ilang o sa wilderness. Something happened here in the wilderness. Kasi dito po mismo sa wilderness, nasaksihan nila ang katapatan ng ating Panginoon. Nakita po nila sa wilderness kung paano hinati ng Panginoon ang dagat na pula at sila po ay nakatawid sa tuyong lupa. Pero bukod po doon, nakita rin nila nung sila'y nagutom na ang Diyos ay nag-provide ng tinapay na nag-sustain sa kanila sa loob ng 4 na dekada. Nakita rin ho nila ang katapatan ng Panginoon na nung humingi po sila ng tubig at sila'y nauuhaw, supernaturally ang Diyos po ay nag-provide ng tubig sa pamamagitan ng bato. Nakita rin po nila bukod sa Red Sea, bukod sa manna from heaven, bukod dito sa tubig na pinalabas niya sa bato, nakita po nila ang katapatan ng Panginoon na sa panahon na sila'y naiinitan, nilagyan sila ng Panginoon ng bubong na ulap. Nung sila naman po ay nalalamigan, nagbigay ang Panginoon ng pillar of fire by night. Pero think about this, may Red Sea, may manna from heaven, merong tubig doon sa rock, may pillar of cloud by day, may pillar of fire by night, and yet, despite of all of this miracle, nasaksihan din po natin na ang pagrereklamo ng buong bansa ay paulit-ulit. Ang kanilang pagdududa, paulit-ulit din. Para bagang mas gusto pa nilang bumalik sa pagkaalipin kaysa iposes ang lupang pangako dahil sa challenges na kanilang pinagdadaanan. Meron ba kayong mga kilalang ganito na kapag nahihirapan, nagrereklamo? Kapag nag-i-struggle, nagdududa, na para bang gusto mo pang bumalik sa lumang buhay kesa iposes ang pangako ng Panginoon na nasaksihan mo ang lahat ng kanyang milagro, nakita ng mga mata mo kung paano naging tapat ang Panginoon, and yet
nung dumating ang mga higante, ang mga trouble, ang mga difficulty, parang ayaw mo nang maniwalang totoo pa rin ang kanyang mga pangako. Fast forward, alam niyo po ang sabi ng Biblia, pagkatapos po nilang lumabas ng Ehipto, 1 taon at 3 buwan pa lang ang nakakalipas. 15 months pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng Biblia, sila po ay nakarating sa edge ng Jordan River. Meaning, 15 months pa lang sila, natanaw na nila ang promised land for the very first time. Pastor, teka lang, nakukonfuse ako kasi last Sunday, sa Joshua chapter 3, nandun sila sa edge ng promised land, pinahinto ng Lord yung ilog, nakatawid sila. Tama po ba, Pastor? Kinakausap ko sarili ko pala, no? Tama po yun. Ibig sabihin, yung nangyari sa Joshua chapter 3, hindi po yun first time. Ibig sabihin, 15 months pa lang silang nagtatravel, nakita na nila yung edge ng Jordan River. Ibig sabihin, tanaw na nila, abot kamay na nila ang pangako ng ating Panginoon. At dahil natanaw na po nila ang lupang pangako, yung kanilang leader na si Moses ay pumili ng 12 lalaki representing each tribe para maging spy o magtiktik doon sa lupang pangako. Ang misyon, hindi para mag-decide kung tatawid o hindi, kundi ang misyon, i-check kung totoo ba talaga yung pinangako ng Diyos na lupang pangako. Ibig sabihin, hindi lang to basta military mission, this is a national moment sapagkat bawat tribo ay may representante. So ang sabi ng Biblia, 12 representative ng buong bansa, bawat tribe merong congressman, bawat tribe merong representative, tumawid ng promised land at bumalik sila na may report. Sa verse 27, ito ang kanilang report. Ang sabi ng Biblia, they gave Moses this account. We went into the land to which you have sent us. It does flow with milk and honey. Pause for a second. Okay, nung nag-report sila, sabi nila, confirm. Talagang yung lupa ay flowing with milk and honey. Ano pong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, totoo yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangako ng Lord 500 years ago, na kanilang nilakaran 15 months simula nung kanilang paglaya, totoo kasi may pruweba mismo. Meron mismong eyewitness na nakatungtong sa promised land, bumalik para sabihin sa kanilang, confirm, yung lupa is flowing with milk and honey. And then may karugtong, ano sabi nila, verse 27, here is its fruit. Meaning, meron silang hawak na physical, tangible evidence na galing mismo sa promised land. Ang sabi ng maraming historian, dala nila yung grapes, dala nila yung pomegranates, dala nila yung fig fruit, si Charmaine dala nila, si Melanie dala nila, at yung lahat, kung di nyo kilala si Melanie, kung hindi nyo kilala si Charmaine, nako, medyo update din pag may time. Okay, ang sabi ng Biblia, nung sila'y pumunta ng promised land, inuwi nila yung grapes, inuwi nila yung pomegranates, inuwi nila yung fig, inuwi nila si Charmaine. At ang sabi nila, totoo, the land is flowing with milk and honey, and by the way, ito ang bunga. Ibig sabihin, confirm na may bunga talaga. Yun nga lang, ang sabi ng verse 28, but the people who live there are powerful. The cities are fortified, very large. Nakita nga namin yung mga Nephilim doon. Mga literal na higante po ito. Sabi ng scripture, habang sila nagre-reklamo, nakita nila yung prutas, nakita nila yung milk and honey, pero nakita rin nila na may mga higante, malalaki ang syudad, malalaki at matataas ang kanilang mga walls. Pero ang sabi ng verse 30, then Caleb silenced the people before Moses and said, wait, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. So yung iba sabi, hindi natin kaya. Sabi ni Caleb, hindi kaya natin. Pero lumalaban pa sila. Verse 31, well, but the men who had gone up with him and said, no, we cannot attack those people, for they are stronger than we are. Now, it's interesting to me. 12 po yung espiya na tumawid.
Okay? Ibig sabihin, nakatungtong sila sa parehong lupa, nakakita sila ng parehong prutas, nakakita sila ng parehong higante, nakakita sila ng parehong syudad, pero magkaiba yung conclusion nila. Okay? Same city, same fruit, same giant, different conclusion. Sabi ng 10, delikado. Sabi ni Caleb and Joshua, atin to. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya. Ang sabi ng 2, kayang-kaya natin. Pansinin nyo, parehong eyesight, pero magkaiba ng insight. Pareho ng nakita, pero magkaiba sila ng conclusion. Bakit? Kasi it's not just about what you saw. It's about how you saw it. So hindi ito patungkol sa ano ba nakita mo, kundi ano yung interpretasyon mo doon sa iyong nakita. Bakit? Pareho man kayo nang nakita, yung 12 pareho ng natungtungan, pero magkaiba yung kanilang perspective. Kasi ang perspective, hindi lang po yan yung nakikita ng mata mo. Ang perspective, paano po pinoproseso ng puso mo yung nakita mo. Okay, nakita mo, sabi ng doktor, stage 3 cancer. That's what you saw, but again, it's how you see it. So nakita ko, stage 3 cancer, pero paano ko siya tinignan? Tinignan ko siya sa mata ng pananampalataya ko na merong Diyos na nagpapagaling. Sabi nila, hindi kaya. Pero sabi ni Caleb and Joshua, no, we should take that possession right now because that land is ours. Ibig sabihin, their eyes, their sight, gave them information. But it was their faith that gave them the interpretation. So yung mata mo, bibigyan ka ng information, ano nakita mo? Pero yung pananampalataya mo magdideclare, anong interpretation mo doon sa iyong nakita? Ano, nakakalungkot nga tong report ng 10. Kasi isipin nyo itong 10, kasama ng lahat ng nation of Israel, sila rin yung parehong tao na nakakita kung paanong hinati ng Lord ang Red Sea 15 months ago. Ibig sabihin, nadi-discourage yung parehong taong nakakita ng malaking milagro kung saan hinati ng Lord ang Red Sea. Sila rin yung parehong tao na kumain ng tinapay na Diyos ang nagbigay. Sila rin yung mga taong uminom ng tubig doon sa bato na pirinubay ng ating Panginoon. Sila rin yung nasa ilalim ng ulap pag sila'y naiinitan na prinubide ng Panginoon. Sila rin yung naiinitan dun sa pillar of fire na Diyos ang nag-provide. Pero dahil sa report ng 10 tao, yung report ng 10 representative na erase yung taon at buwan ng mga milagro ng ating Panginoon. I believe it is exactly the reason why many of us are panicking, anxious, and fearful kapag dumarating ang challenges. But let me remind our global family here, huwag kayong magpapanik na parang wala kayong testimony. Huwag kayong ma-anxious na para bang first time yung nahirapan. Yes, tayo ay nagpapanik, pero nakita na natin kung paano gumalaw ang Diyos dati. Hindi naman ito yung unang beses na nahirapan ka. Hindi naman po ito yung unang beses na ikaw ay napunta doon sa wilderness. Hindi ito yung unang beses na dumaan ka sa imposibleng sitwasyon. Hindi ito yung unang beses na nakita mo ang Diyos na nag-provide ng daan sa mga imposibleng sitwasyon. Huwag mong hayaan na yung isang bad message, bad report, bad conversation na mas malakas pa sa pangako ng Diyos. Huwag mong hayaan na yung isang araw na hindi mo gusto ay magbigay sa iyo ng pagkalimot sa ilang taong kung paano ka tinulungan ng ating Panginoon. Bakit? Yung parehong Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, yun din yung parehong Diyos na magpapasok sa kanila sa Promised Land. Yung parehong Diyos na nag-deliver sa kanila sa slavery, yun din yung parehong Diyos na magsusustain sa kanila dito sa wilderness. At yung parehong Diyos na naghati ng dagat ay parehong Diyos na maghahati ng Jordan River so that they will make it to the Promised Land. I'm preaching myself happy. Glory to God. Pero sabi nila, verse 28, balik mo yung 28 na. But the people who live there are powerful. The cities are fortified. It is very large. We even saw the descendants of Anak there.
The Amalekites live in Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites, the hill country, the Canaanites live in the near sea along the Jordan. Meaning, pagtawid pa lang nila, may Canaanites na. Sinasabi nila, mga higante yan. Now, look at the verse again. To be fair with them, hindi naman sila nagsinungaling. Tama naman yung report nila eh. Nagsinungaling ba sila na may mga Amorites at Jebusites? Hindi. Totoo naman talaga meron. Totoo naman talaga that the cities are fortified. Totoo naman talagang may mga higante doon sa lugar na yon. Ibig sabihin, nung nag-report sila, watch this, sinabi lang nila yung totoo. Tinanong niyo ako eh, ano na-experience ko? Nakita ko may higante talaga. Alam naman sabihin kong langgam lang yun. Nakakita talaga ako higante eh. Nakita ko talaga na yung mga syudad nila, antitindi, at yung mga descendants ni anak, nandun eh. Ibig sabihin, totoo talaga yung panganib. Ibig sabihin, walang problema sa impormasyon na binanggit nila, nagka-problema sa pananaw nila kung paano nila sinabi yun. Kasi tama yung information, pero yung interpretation ng pagkakasabi nila, parang wala na silang pananampalataya eh. Kasi sinabi nila, ang laki, hindi na natin kaya. So ibig sabihin, hindi nga po talaga sila nagsinungaling sa katotohanan, pero yung pagre-report nila, para nilang tinanggal yung pananampalataya doon sa equation. Kasi isipin nyo pinadala po sila doon para magmanman. Pinadala po sila doon para mag-scout, hindi para maghanap ng excuses kung bakit hindi sila dapat tumawid. Pero ano nangyari? Pagtawid nila, nung bumalik sila, hindi natin kaya. Kaya maraming Kristiyano ang natatalo sa buhay. We are defeated not because of the reality. We are defeated because of our interpretation of the reality that we see. Totoo naman talaga eh. Pag binuksan mo wallet mo, walang pera. Alam naman sabihin mong meron. Kung wala talaga eh. Yun ang reality. Hindi ako nagsisinungaling. Yun po talaga ang totoo. Pero paano mo i-interpret yung nakita mo? So natatalo ka, hindi dahil wala kang pera. Natatalo ka dahil pag binanggit mo, parang wala ng Diyos na nagpo-provide. Pag in-interpret mo siya, parang hindi na talaga gagawa ng Lord ng paraan. Ibig sabihin, nung tumawid sila, mas nakapag-focus sila doon sa higante kesa kay Charmaine. Kasi totoo yung higante, pero teka lang, andun si Melanie. Andun yung prutas eh. In fact, yung grapes na dala nila, hindi kayang bitbitin ng dalawang tao. Parang taho nga yan eh. Nakabitbit, no? Dalawang tao, isa sa likod, isa sa unahan, yung grapes nandito sa gitna, which is a picture of Jesus Christ. Jesus said, I am the vine, and Jesus Christ was crucified in between two thieves. Right? So that was a picture of Jesus Christ all along. So, amen, hallelujah. Amen. How I wish we have time. So, ang sabi ng scripture, totoo yung higante, pero totoo din yung prutas. So, anong ibig sabihin? Mas nag-focus sila sa laki ng higante, na nakakalimutan nila yung prutas na dala nila, hindi rin po natural. Kasi yung prutas natin sa palengke, yung ubas, nabibitbit mo yan. Magkano po kilo? Yung ubas na dala nila, kailangan 2 tao. Ibig sabihin, pag malaki yung prutas, malaki yung lupa. Ibig sabihin, kung higante yung nandun, malaki bahay nun. May higante bang maliit ang bahay? Wala. Ibig sabihin, the size of the giant only means is a picture of the size of the promise of God. Yun nga lang nakafocus kasi sila, ang laki ng higante. Kaya lumiit yung Diyos. Hindi lahat ng malaki sa pananaw mo, malaki talaga. Amen? Let me illustrate that. Tinawagan ko National Museum. Sabi ko, meron po ba kayong buto ng dinosaur dyan? Alam mo, napakabuti ng National Museum. Nagpadala po siya ng dinosaur sa atin ngayon. And I will use that illustration. Amen? Pakilabas yan. Bigyan ng dinosaur yan. Okay. Camera 1 please. Camera 1. Okay. Malaki, maliit? Hati Malaki o maliit? Maliit. Kung i-compare mo sa tunay na dinosaur. Technically, medyo malaki, medium size, pero sa pananaw natin ngayon, parang ang liit niya. Right? Amen? Because ang layo nyo kasi. So from what you see, it's small. But let me show you how this works. Nakito ka sa gitna, please.
Show me camera 5 now. Malaki, maliit? Lalo yung mga nanonood online, wala kayong ibang nakikita kundi yung dinosaur na yan. Kung ang TV nyo 100 inches, siguradong malaki ang dinosaur na yan. Komprende? So malaki, maliit? Nakakatakot, hindi. Winasak nyo naman illustration ko. Sana mala nagpanggap kayo nakakatakot. Ay, teka, baka kulang sa immersive experience. Kung lalagyan natin ng music, baka matakot kayo. Bigyan mo nga music na. Bigyan mo music yan. Bigyan ng music yan. Okay, now. Nakakatakot na o hindi? Hindi pa rin? Magpanggap na lang kayo. Nakakatakot, hindi. Nakakatakot. Bakit? Hawak ko kanina, parang ang liit niya, pero sa lens na ito, parang ang laki niya. Malaki, maliit? Malaki. Alis ka na. Give me camera 2. Malaki, maliit? Yun. May nagbago ba sa dinosaur? Sa ano nagbago? Yung lens. Hindi lumaki yung dinosaur, pero lumalaki siya, depende sa lens na ginagamit mo. Balik anak. Malaki, maliit? Tingnan mo yung screen. Bigyan mo ako camera 2 na. Camera 2. Malaki, maliit? Maliit. Bigyan mo ako camera 5 na. Malaki, maliit? Teka lang, balik mo sa ulo. Nakakatakot, hindi? Baka kulang lang sa music ulit. Bigyan mo nga na isang music na. Okay, go! Malaki, maliit? Malaki. Alis ka na. Alis. Malaki, maliit? Maliit. Hindi lumaki yung dinosaur. Lumaki lang siya. Depende sa lens na ginagamit mo. Hindi ko sinasabing maliit ang problema mo. Pero kasi pag yung problema mo, kinumpare mo sa kakayanan mo, malaki siya. Pero once na kinumpare mo yung laki ng problema mo sa laki ng Diyos mo, malaki man ang dinosaur, give me camera 2, pero pag ikukumpara mo yung laki ng dinosaur sa laki ng provision ng Diyos. Amen. Camera 1. Pag tinignan mo siya ngayon dito, parang ang laki niya. Pero camera 2, pero pag tinignan mo siya ng wider lens, makikita mo mas marami palang provision ng ating Panginoon. It depends on how you see it. What if natatakot tayo sa isang bagay na pinapalaki lang ng kaaway sa atin? Hindi lumalaki ang giants. Hindi lumalaki ang promised land, no. Lumaki lang ang tingin nila because nakalimutan nilang mas malaki ang Diyos. Ganito kasi yan. Kapag nag-report ka, tapos hindi mo sinama si Lord sa report mo, talaga mawawalan kang pag-asa. Wala naman sa report nila si Lord kasi. Pero kapag yung report mo, sinama mo si Lord, magugulat ka, lumiliit. Wala nagbago sa problema. Parehong lupa, parehong prutas, parehong Charmaine. Pero, iba na yung perspective. Halimbawa, pag umuulan po, rain, umuulan. Pag umuulan, ang sabi ng magsasaka, salamat sa tubig, Lord. Sabi naman ng mga bakasyonista, nasira bakasyon natin. Parehong ulan, magkaibang interpretation. Same rain, different interpretation. Naalala nyo, itong mga Israelites na ito, nasa Red Sea sila. Yung unang araw, yung una. Pagtawid nila ng Red Sea, sabi nila, naku, trap na tayo. Gusto yata tayo mamatay ng Diyos dito. Pero sa perspective ng Diyos, ano sabi niya? Be still. The Lord will fight for you. Come on now. Parehong dagat, magkaibang interpretation. Naalala niyo yung mga disciples, New Testament. Nasa gitna po sila ng Sea of Galilee. Nagkaroon ng matinding bagyo. Lord, don't you care that we drown? Sabi ni Lord, why are you afraid? Same storm. Different interpretation. Nakalimutan nila, yung kasama nila sa bangka, mas makapangyarihan sa kahit anong pangalan ng bagyo, sa kahit anong pangalan ng sakit, sa kahit anong pangalan ng challenges and difficulty na ating pinagdadaanan. So instead na sabihin mo, Lord, pahintuin mo ang ulan, Lord, baguhin mo ang weather, ang magandang i-pray, Lord, baguhin mo perspective ko. Kasi sa totoo lang ganito yan, no? Kahit baguhin ng Lord ang sitwasyon mo, kung hindi magbabago spirito mo,
Wala. Kasi di ba yung 10 espiya sabi nila, hindi natin kaya. Si Caleb sabi niya, hindi, kaya natin. Alam niyo, sa next chapter, tinawag siya ni Lord, sabi ni Lord, Caleb has a different spirit. Halata mo eh. Kasi pareho sila lang nakita, pero iba perspective niya eh. Sabi nung 10, hindi kaya, sabi ni Caleb, kaya natin. So ibig sabihin, pareho sila nang nakita, hindi nagbago yung sitwasyon ha. Pero yung spirito niya kakaiba kasi. Ano ibig sabihin? Kahit na mag-pray ka na mag-pray, nabaguhin ng Lord ang sitwasyon, pero hanggat hindi binabago ang ating perspective, makakahanap ka lagi ng i-complain sa Diyos. Bakit? Itong mga Israelites na to, hindi naman to yung first time nila nag-complain eh. Kahit saan mo sila lagay. Naalala nyo Bible nyo bigla, di ba? Kahit saan mo sila lagay, reklamo sila. O balik tayo, nasa Egypt sila. Nasa Egypt sila, alipin sila 400 years. Ano ginawa nila? Nagreklamo. Lord, iligtas niyo po kami. O di sabi ni Lord, ililigtas ko kayo. Dinala sila sa wilderness. Sabi naman nila ngayon, Lord, wala bang pagkain? Gutom na po kami. Binigyan ng manna from heaven. Nung binigyan na ng manna from heaven, sabi nila, grabe, ang sarap. Lord, salamat po sa answered prayer. Ilang buwan lang nakakalipas. Ito na naman. Parehong manna, iba interpretation. Nung nauhaw sila, Lord, pengin tubig. Nagreklamo na naman sila. Amen? Nung nasa edge na sila ng Jordan River, nung nakita nila yung mga higante, ang daming higante, kahit saan mo dalhin? Lagay mo sa promised land, nagre-reklamo. Lagay mo sa wilderness, nagre-reklamo. Lagay mo sa Egypt, nagre-reklamo. Sa mga nagre-reklamo kasi, kahit saan ka pumunta, Egypt mindset yan eh. Pero ang isang taong nagpapasalamat, kahit ilagay mo sa wilderness, tingin yan promised land. Tingin niya promised land. Bakit? Ang gratitude po kasi, hindi siya resulta na nagkaroon ka ng marami kaya ka nagpapasalamat. Yun ang akala kasi natin, ang sagot sa lahat ng problema ko, mas dumami pera ko. Mag-amen kayo, baka naman to pa rin. Pero ang gratitude, hindi siya laging resulta ng dumami meron ako eh. Ang gratitude, resulta siya na binago ng Lord yung paraan kung paano mo siya tignan. Na kahit na sa mata ng tao hindi ka mayaman, pero if you see it in a way that, okay, hindi komportable buhay ko, but I have everything that I need. Because maraming milyonaryo na walang pamilya that they will do everything in their power. They will pay as much as they could to bring back that relationship. Pero hindi nila mababalik. At least ikaw kaya mong kumita ng pera, sila hindi sila makakapagbalik ng pamilya. If you see it that way, if you will have the perspective. Kasi kahit pareho ng bahay, meron at merong mairereklamo pa din. Lahat tayo pare-pareho ng narinig na message. Same message, same preacher, same church. Pero pag uwi natin, iba-iba perspective niyan. Yung iba magsasabi, na-bless ako today. Yung isa naman sasabihin, di ko mag-get si pastor. Di ko type yung pantalon niya today. Thank you. Anong ibig sabihin? Kung gusto mo, makakahanap ka lang lagi mako-complain. More than 1,500 people here and more on the overflow. Pag uwi, di ko type yung mga kinanta kanina. Hindi man lang kinanta yung favorite kong On the Wings of Love. Samantalang, yung isa, magsasabi, bless na bless ako sa lahat ng kinanta. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Parehong kanta, magkaibang perspective. Parehong church, different interpretation. Amen? Bakit? Naniniwala ako that God doesn't just want all of us to depend on what we see or the sight or the information, but God wants to teach this entire global family to interpret that information na hindi ka faithless, kundi meron kang pananampalataya that the same God that brought the Israelites from Egypt to the wilderness to the promised land is the same God that will be with us. Amen? Palapakan natin muli ang Panginoon. Ibig ko po sabihin, marami sa mga kino-complain natin, interpretation problem lang talaga. Hindi natin na-interpret po siya ng tama. So anong ginawa nila? Verse 32. So dahil hindi nila nagustuhan, they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. Sabi nila, the land that we have explored devours those living in it, and all the people we saw there are of great size. Verse 33, basa,
We saw the Nephilim there. The descendants of Anak came from the Nephilim. Highlight this part. And we seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Which is one of the most powerful lines in this chapter. Bakit? Hindi naman kasi yung higante nagsabi sa kanila, tipaklong kayo. Sinabi ba ng mga higanteng tipaklong sila? Hindi, kasi nga espiya sila eh. So secret yung pagpunta nila. Hindi sila nakausap. Pero ang sabi ng verse, we seem like grasshopper, not in God's eyes, not in the enemy's eyes, but in their own eyes. That's why many people are insecure. Because pag insecure ang isang tao, kung ano iniisip niya, yun yung nire-rehearse niya sa kanyang isip. Pangit ako. At dahil yun ang kanyang nire-rehearse sa isip niya, ina-assume niya lahat ng tao gano'n na rin ang tingin sa kanya. Guess yung ibig sabihin? Halimbawa, sinabi mo, parang ang pangit-pangit ko. Kaya tuloy, dahil yun ang lagi mong nire-rehearse, pag lumabas ka, wala kang confidence, kasi tingin mo at feeling mo, lahat ng tao gano'n ang iniisip. Hindi, tatlo lang naman. Hindi naman lahat. Amen? Bakit? Pumasok ang insecurity. Biruin mo, sinabi nila, we seem like grasshopper in our own eyes. Totoong may higante doon sa Kanaan. But let me tell you this, fasten your seatbelt. The biggest giant was not there in Canaan. The biggest giant was in their minds. Andito yung giant talaga. Kasi yung giant na yun, mas maliit sa Diyos yun. Pero yung giant na nandito, yung takot, yung fear, yung unbelief, yun ang nag-withhold sa kanila para makatawid sa promised land. It was theirs all along. Binigay na ng Panginoon yun, pero hinayaan po nila na yung kanilang insecurity, yung kanilang takot, ang humadlang sa kanila para mararasan nila ang pangako ng ating Panginoon. Hindi naman bago yan. Tingnan niyo po ang scripture, si Jeremiah. Ano sabi niya? Masyado pa akong bata. Si Moses, bulol ako. Si Gideon, kami pinakamahina. Ito naman mga Israelites, tipaklong kami. Amen? Balik natin. 33. We seem like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. What does it mean? It means na yung pagkatalo nila, hindi physical, internal. Hindi pa sila lumalaban, talo na sila. Kasi yung mindset kagad nila, pwede kaming tapakan. Tipaklong lang kami. Perspective nila yon. Hindi ibig sabihin yon ang sinasabi ng mga taga-Kanaan sa kanila. Amen? That's why perspective is everything. I mean, like for example now, no? Kahit naniniwala tayo ang Diyos ay nagpapagaling, it depends on our perspective pa rin. Pag nakakita ka ng, tinignan mo yung resulta ng ECG mo, ng X-ray mo, sabi mo, mamatay na yata ako. Pero actually, may pinagsimulan pa yan. Nung nagre-research ka pa lang sa ChatGPT. Naalala niyo po yon? Di ba? Sakit ng ulo ko today. Tsaka parang nahihilo ko. Ano kaya to? Labas mo cellphone mo. Headache, dizziness, knees are trembling. What is this? Enter. It could be normal migraine or it could be a tumor in your brain. Ha? Mamamatay na yata ako. So nagpa-check up ka ngayon. Nung nakita mo yung report, mamamatay na yata ako. Perspective mo yun. Nung tinignan ng doktor, sabi niya, alam ko na kung paano kita gagamutin. Parehong report, magkaibang pananaw. Yung isa sumusuko na, yung isa sabi niya, may solusyon. Amen? And that's exactly what our great physician, our Lord, sees things. Ang Lord natin, hindi lang nakatingin sa laki ng problema na meron ka. Dapat matuto po tayong tignan gaano kalaki ang Diyos na ating sinasamba. Pumupunta tayo dito every Sunday, tinataas natin ang ating mga kamay, kumakanta tayo ng mga awitin para lang sumuko sa mga problemang ating pinagdadaanan. Every time we come to church, we are reminded of how big our God is. Be magnified in my life, Panginoon. Hindi dahil lumalaki ang Diyos, wala nang ilalaki ang Diyos, malaki na siya. Ang kailangan lumaki yung pananaw mo sa Diyos kasi ang liit ng pananaw mo sa Diyos na kailangan mo siyang i-magnify.
sa iyong buhay. So sabi nila, verse 27, so, we went to a land to which you have sent us, and it does flow with milk and honey, and here is its fruit. Ibig sabihin, nung bumalik sila, dala nila si Charmaine, ibig sabihin yung pangako ng Lord, hindi imaginary, totoo. Hawak nila ang ebidensya ng faithfulness ng Diyos. And this is fascinating. Hawak nila sa kamay nila yung prutas, pero yung puso nila punong-puno ng takot. Surrounded sila ng evidence ng faithfulness ng Diyos, pero yung nasa isip nila, unbelief. Sabi na ni Lord, highlight this part, here is its fruit. Meaning, yung prutas hindi peke. Ibig sabihin, yung blessing, hindi po siya kathang isip. Totoo siya. Yun nga lang kasi, yung prutas na underestimate eh. One sentence lang kasi. Mas mahaba pa yung litanya nila kung sino-sino yung mga higante. Kesa, here is its fruit. Sabi nila, pumunta kami. Totoo naman, may milk and honey. Sa tono pa lang, no? Parang discourage sa kagad. Na kung tutusin mga kapatid, baliktarin mo lang statement mo. Magbabago perspective mo. Amen ba? Ang Diyos ko nagpapagaling. Pero sabi ng doktor, stage 4 na raw eh. Baliktarin mo. Stage 4 daw sabi ng doktor, pero ang Diyos ko nagpapagaling. O di ba? Baliktarin mo lang. Baliktarin mo lang. Same statement, different interpretation. So ano nangyari? Balik mo yung verse anak. Here is its fruit. Ang ganda ba? Positive? Positive eh. Pero tignan nyo it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Verse 28. But, yun, patay tayo dyan. Yun na yun. Kasi lahat nung sinabi mo sa unahan, wala na lahat yun. Pag nilagay mo ng but. Ang ganda mo today. Kaso, yun, wala na. Huwag ka na maniwala. Nilagyan na ng kaso eh. Hindi mo na papapakinggan lahat yun. Kasi kahit na maganda yung lupa, flowing with milk and honey, ito ang bunga, pero yung but na yan ang magsisignify kung ano talaga ang pinagfokusan nila. Hindi yung prutas. One sentence lang ito, 2 verse. Amen? Sabi nila, kaso yung mga tao dyan, powerful, ang mga city fortified, ang lalaki pa. Nakita pa namin yung mga anak ni anak dyan. Yung mga Nephilim nandyan. Biruin mo, nasa kanila ang ebidensya ng faithfulness ng Diyos, pero nakafocus sila sa laki ng higante. At anuman, wag niyo pong hahayaan na yung laki ng bat na yan ay mas malaki pa sa pangako ng Diyos sa ating buhay. Sabi nila, hindi. May mga Jebusites, may mga Amorites. Balik pa yung verse anak. May mga Jebusites, may mga Amorites. We saw the descendants of Anak there, verse 29. 29 please. And the Amalekites live in Negev, the Hittites, the Jebusites, the Amorites live in the country, the Canaanites live in the 2 verse. Tapos yung positive, here is its fruit. Pero pagkatapos ng lahat ng reklamo nila, verse 30, then Caleb silenced the people and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Siguro sabi ng iba, wait Caleb, di mo ba narinig lahat ng sinabing report? May Jebusites nga eh, Hittites, Stalactites, mosquito bites. Di mo ba narinig lahat ng megabyte na yon? Ang lalaki nun Hindi nagbubulag-bulagan si Caleb sa reality. Kasi hindi ganun ang faith eh. Akala kasi natin ang faith, magbubulag-bulagan ka sa realidad. Hindi po ganun ang faith. Si Caleb, hindi po siya nagbubulag-bulagan sa reality, pero nag-focus siya sa mas malaking reality. Okay? Hindi ko ini-ignore yung higante, pero may mas malaking reality dyan. Kasi nga, iba spirit ni Caleb eh. Iba ang pananaw niya compare sa iba. So yung iba, sabi nila, negative, di natin kaya. Nagreklamo sila. Pero itong si Caleb, sabi niya, hindi. Naniniwala ako, we can certainly do it. Actually, verse 30 yun, no? Hanggang 33 yung binasa natin. Actually, pagkatapos po ng verse 33, tapos na yung chapter. It followed by, pagkatapos ng Numbers 13, 14 syempre. Pagkatapos ng 13, Numbers 14, wala lang tayong time, no? Pero pagbabasahin niyo po ang Numbers 14, makikita po ninyo na pagkatapos po, kasi nakipaglaban pa sila, sila Caleb eh.
Sinasabi ng mga 10 espiya, hindi natin kaya. Sabi ni Caleb, hindi, kaya natin. Pagdating ng verse 1 ng Numbers 14, ang sabi ng Biblia, sumigaw ang mga tao sa sobrang galit nila kay Caleb. At sa sobrang galit nila sa Diyos, na sinasabi nila, Lord, ba't mo kami dinala dito? Mamamatay kami. Ang lalaki daw ng mga higante. Pero alam nyo, pagkatapos ng lahat ng sigawan nila, pagkatapos ng lahat ng reklamo nila, bigla nilang sinabi, maghanap na lang tayo ng bagong leader. Kasi pag nahihirapan ka talaga, gusto mo maghanap na lang na ibang leader at sabi nila, balik na lang tayong Egypt. Pag ngayon mo pinakinggan, anong nasa isip nyo? Pero sila, sa sobrang takot po nila, sinabi nila, mag-elect na lang tayo ng bagong leader. Bumalik na lang tayo ng Egypt. Pero si Caleb di pumayag. Sabi ni Caleb, hindi. The land was exceedingly good. And our God is bigger than the giant. Ano sinasabi ni Caleb? Totoong may higante, pero yung presence ng higante, hindi niya kinakancel yung presensya ng pangako. Malaki yung higante, pero teka lang, baka nakakalimutan nyo yung bunga, oh. Andito. Ba't kayo nakafocus sa laki na yun? Alam nyo, sa sobrang galit ng mga Israelites kay Caleb, kasi mapilit niya eh. Gusto nilang batuhin si Caleb hanggang mamatay para makalaya na sila. Interesting. Because they would rather listen to their fear than listen or see or look at the evidence of God's faithfulness. Which is, by the way, hawak-hawak po mismo nila. Siguro iniisip nila, kung talagang pangako ni Lord yan, ba't tayo papahirapan? Siguro ganun iniisip nila eh. Di ba? Na kung talagang pangako ni Lord yan, dapat madali lang. Pero na-realize natin mga kapatid, oo, sa Kanaan may bunga, may Charmaine, pero may higante din. Gusto mo yung Charmaine? Okay. Gusto mo yung fruit? You have to defeat the giant. Sa Promised Land may milk and honey, pero fortified yung cities doon. Pero hindi porket may higante, wala ng prutas. Hindi porket may kalaban, wala na ang pangako ng Diyos. Huwag mong isipin na dahil ando naman ang Diyos, lahat magiging madali. Minsan, pag klinay mo yung pangako, kailangan mo pa rin tapangan. Minsan, pag nilakaran mo yung calling, daranas ka pa rin ng conflict. May mga taong hindi mapiplease sa'yo. Kapag ka tinanggap mo yung blessing, kasama talaga yung ipaglalaban mo pa rin siya. Hindi madali, pero sigurado. Ano ginawa nila? Batuin yan, binabato nila. At alam nyo, nung moment na yon, 15 months pa lang ha, 15 months. Sabi nila, balik na lang tayo. Alam nyo, nung nagalit sila kay Caleb at gusto nilang batuin si Caleb, nagalit din ang Diyos sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, let me paraphrase. Anong klaseng mga tao to? Nandiyan na ang promise lang, nagre-reklamo pa. Let's follow the story in Numbers 14, verse 30, one chapter later. At 26 tayo mag-start. Everybody read. The Lord said to Moses and Aaron, how long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So tell them, verse 28, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. 29. In the wilderness, let me rephrase, you will die. And every one of you, 20 years old or more, who was counted in the census, at lahat ng nagreklamo against me, 30, not one of you will enter the land I swore with the uplifted hand to make your home, except Caleb and Joshua. In case hindi nyo po hindi po nag-sink in, dahil sa kanilang pagrereklamo, sabi ng Lord, wala ni isa sa inyong makakatungtong ngayon sa Promised Land. Dalawa lang. Sino yung dalawa na yun? Yung naniwala. Question. Ready na po ba yung pangako? Sino hindi ready? Israelites. Hindi nawala yung prutas, hindi nawala yung Kanaan, hindi nawala yung pangako ng Diyos. Pero dahil hindi sila naniwala, yung unbelief nila, it forfeited God's promise in their lives. You know what happened? Dahil hindi na sila hinayaan ng Diyos na makatungtong, sabi ng Biblia, biruin mo, nasa edge ka na.
Sabi ng Biblia, they wander in the desert of Jordan and Saudi Arabia for 40 years. Nagpaikot-ikot na lang sila. Nasa edge lang sila, pero paikot-ikot sila. Parang wala silang bahay until yung buong generation na yun ay nawala. And here comes a new generation, a new set of leader. Noon si Moses, ngayon si Joshua. At nung leadership ni Joshua, this was 40 years later. Sabi ng Biblia, sa pamamahala at leadership ni Joshua, pinangunahan niya ang pagtawid ng nation of Israel doon sa Promised Land. Remember Joshua 3 last Sunday? And they were able to make it to the Promised Land. Actually, this Promised Land, alam ko tungkol to sa mga challenges, giant, pero alam niyo, pag tinignan niyo po ito sa buong konteksto ng Biblia, yung pagtawid po nila sa Promised Land ay hindi lang basta makubkob nila yung lupa. Tayo kinakausap talaga ni Lord doon. Ipinapakita ni Lord sa atin na ito yung picture ng kaligtasang nakuha nyo dahil kay Jesus. Kasi yung wilderness na yan, yan yung buhay nating wala si Jesus, na kailangan nating tawiran para ma-reach natin yung langit, yung pangako ng Diyos. Actually, kung titignan niyo po sa typology, yung Jordan River, it symbolizes judgment. Na tayo po, because of our sin, by default, hindi tayo makakatawid diretso sa langit kasi may judgment. Naaanurin tayo. If you remember last Sunday, can I share this with you? Okay. You wanted to do you want to dig deeper? Well, let's go deeper. Hindi sila natawid ni Joshua because the law cannot bring you from death to life. But it was Joshua, na ang pangalan niya literally translates to Yeshua. It was Yeshua who brought them from wilderness to the Promised Land. But again, we cannot ignore may Jordan River. And Jordan River signifies judgment. Now, pag tinignan niyo po uli yung mapa, I don't know if they can pull it off, yung mapa na naghahati yung Jordan River, magsisimula po yan sa Caesarea Philippi hanggang Sea of Galilee, and then City of Adam, then yung tapat nila Jericho, ang dulo niyan Dead Sea. Kasi lahat ng judgment papunta sa death. So kapag ikaw tumawid ka based on your effort, based on law, based on Moses, aanurin ka sa death. You cannot make it. Kaya ang ginawa ni Lord, pinahinto niya yung Jordan River from what city? Adam. Because God wants to remind you that all of the judgment that was brought to you by Adam's sin that will lead to death, hininto ng Panginoon so that you will make it to the Promised Land on dry ground. So now they were in the Promised Land. So, listen, they were here complaining 40 years ago. Sabi nila, hindi natin kaya. Ang sabi ni Joshua, no. Yung same Joshua na naniwala 40 years ago, siya pa rin ang believer ngayon na nagsasabi, tatawid tayo. Amen? And what happened after? Sabi ng Biblia, nakatawid sila sa Promised Land. How many among you wants to make it to your Promised Land? And this is interesting. Sabi ng Biblia, under the leadership of Moses, once again, they were in the edge of the Jordan River. Tanaw nila ang Promised Land. Sabi ni Joshua, magpadala tayo ng espiya. Again. But this time, hulaan nyo kailan pinadala. Hindi 12, 2. Siguro naisip niya, pag 12 kasi pinadala, yung 10 nagrereklamo. Natuto na ako 40 years ago. Kaya ngayon, padala natin, 2 na lang. Sabi ng Biblia, yung 2 pinadala, hindi pinadala para bigyan sila ng guidance, tatawid ba o hindi? Hindi. Ang mission nila, i-possess yung Promised Land. Wala nang duda to, sabi ni Joshua, tatawid tayo, ating yan. Alam niyo nangyari? Pagtawid po nila, Joshua chapter 2 verse 1, pakita mo nga anak, sabi ng Bible, pagtawid nila ng Jordan River, pagtawid nila at papunta sila sa Promised Land, Joshua son of Nun, kaya si Joshua wala po siyang parents.
So sabi niya, secretly sent 2 spies from Shittim, go and look over the land, especially Jericho. Why? Jericho is a key city. If you want to conquer Canaan, you have to conquer Jericho. So hindi nila, kung aatrasan mo ang Jericho, hindi mo makukuha ang promised land. So sabi nila, especially Jericho, tignan yung mabuti. I mean, and you know what happened? Nung pagtungtong ng mga espiya, doon sa promised land, sabi po ng Biblia, nalaman ng mga Canaanites na merong 2 espiyang dumating. Pinahanap nila ngayon. Alam mo, ginawa nitong nung 2 espiya? Tinago sila ni Rahab na prostitute. Now, mukhang si Rahab parang cameo role lang siya eh. Kasi parang dumaan lang, tapos na. Pero napakahalaga po ng papel ni Rahab kasi si Rahab po ang great-great-great-great-great-grandmother ni Jesus Christ. Okay? So it was Rahab na nagtago doon sa 2 espiya at habang tinatago ni Rahab yung 2 espiya, may brinodcast si Rahab that surely will shock you. Let me remind you, this is 40 years later. Verse 8. Sabi ng verse 8, before the spies lay down for the night, he went up on the roof. Next. And Rahab said to them, I know that the Lord has given you this land. Highlight that part, I know. Hindi yung sinabing, I think. Highlight, please. Yun. Voice recognition po kasi yan. Ang sabi, hindi sinabing, I think. Sabi, I know. Because I know is a language of faith. Sabi niya, alam ko, inyo to. Nakakapagtaka, no? Yung mga may-ari, di nila alam. Pero yung squatter, alam niya, inyo to. Sabi niya, I know that the Lord has given you this land, then that and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of, wait a second. Wait, di ba 40 years ago, nandito sila, at sinasabi nila, huwag tayong tumawid. Nakakatakot sila. Numbers 13. Sa Joshua chapter 2, ang sinasabi ni Rahab, huwag kayong tatawid, takot kami sa inyo. So ibig sabihin, natatakot sila sa mga takot sa kanila. Gen Z, kayo mo. Natatakot sila. Teka lang, sabi nila nun, higante yan, di natin kaya. Tapos apparently, ang sinasabi ngayon ni Rahab, alam namin ninyo to eh. At dahil alam namin kung sino yung Diyos nyo, nalulusaw kami sa takot. Pero hindi yun nakita ng mga Israelites kasi nga may wall. Na minsan masyado ka nakatingin sa wall, hindi mo alam yung mga kalaban sa likod, nanginginig na sa takot. So imbis na lakaran mo na lang sana, iposes mo na yung sayo, pinili mo na lang magpaikot-ikot sa wilderness at hinayaan mo yung sayo talaga na pakinabangan ng iba. In fact, may mas gaganda pa to kung ready kayo. Balik mo yung verse 8. The people are verse 8. Next po. Next po. No, we don't have all day nak. Okay. Live in this country, we are melting in fear because of you. Natutunaw kami sa takot. Verse 10. We have, highlight this part, we have heard. Tignan nyo to Nung nandito na sila, sabi ni Rahab, narinig namin kung paanong tinuyo ng Lord yung Red Sea. Teka lang, kailan yun nangyari? Tagal na nun. 40 years ago, narinig niya lang. Pero naniwala siya. Tapos yung mga nandito, kitang-kita nila, pero hindi sila naniwala.
It's weird, isn't it? Sila yung eyewitness, sila yung hindi naniniwala. Tapos yung narinig lang yung kwento, na hindi naman generation nila yun eh. 40 years ago pa, ibang generation. Ibig sabihin, history na yun. Pero sinabi nila, narinig namin yung nangyari sa inyo doon sa Red Sea. Kung tutuloy nyo, pati yung nangyari sa Sihon and Og. Next slide. Pati yung nangyari sa, next slide, Sihon and Og. Ibig sabihin, even your recent, kahit yung pinaka-recent yung miracle na balitaan namin. So pinatunayan nila, yung Diyos nyo 40 years ago, yun pa rin yung Diyos nyo ngayon. Amen? Pati yung 2 kings, Amorites, is whom you completely destroyed. We all heard about it. So ibig sabihin, alam nila. Buti pa sila naniwala. Kung, what if, hindi sila nagpadala sa takot nila at tumawid sila 40 years ago. Nag-e-enjoy na sana sila. Settled na sana sila doon sa promised land. Pero ano namayani? Insecurity. Baka ma-reject ako sa visa. Baka malugi ang negosyo. Baka basti rin ako. Baka hindi ako matanggap sa paglilingkod. Baka ma-frustrate ako sa paglilid. Baka ma-disappoint ako sa paglilingkod. Kaya hindi ko na lang sinubukan. At dahil hindi nila sinubukan, hindi nila na-enjoy yung pangako ng ating Panginoon. This is exactly what I want to warn you today. Ang sabi ng Numbers 13, takot kami sa higante. Ang sabi ng Joshua 2, takot ang mga higante namin sa Diyos niyo. So ibig sabihin, yung mga giants na inakala nilang malaki at confident, nanginginig pala ang tuhod. Yan ang nagagawa ng takot sa atin. Ini-edit ng takot ang storya. Pinagmumukhang malaki yung problema at pinagmumukhang maliit ang Diyos. Hindi issue dito yung information, ang issue, interpretation nila. Kasi kung nakinig lang sila kay Caleb and Joshua, di ba? Yung parehong lupa na sinasabi nila hindi natin kaya, yun din yung parehong lupa na pinaghuhugutan ni Caleb na sinasabi niyang atin yun. Kaya 40 years later, sinabi niya, hindi na tayo papayag ngayon na yung atin mapunta pa rin sa kanila. Hindi na tayo papayag na abutin pa tayo dito ng 80 years. Kaya sabi niya, sabi ni Rahab, alam ko yung Diyos nyo ay Diyos na nag-provide. Alam ko ang Diyos nyo ang nagbigay sa inyo ng lupa na ito. Narinig niya pa lang. Alam nyo, na-amaze ako dito. Si Rahab, walang Bible, walang tabernacle, walang nakitang Red Sea. Pero siya nakita niya mismo, samantalang yung mga nakakita hindi. Kaya minsan, iniisip natin, Lord, magpakita ka nga sa asawa ko para mabago. Pero minsan, kahit makita mo mismo yung miracle, hindi ka pa rin maniniwala kung ayaw mo talaga. Kasi depende pa rin yun sa perspective na iyong pinipili. At dahil pinili po nila na mas malaki yung giants kaysa sa pangako ng Panginoon, mas pinili na lang nilang magpaikot-ikot doon sa wilderness. Only to find out 40 years later, come on now, na ang Diyos pala na nag-utos sa kanila ay yung parehong Diyos na nangako sa kanilang inyo na talaga yan in the first place. At alam niyo ang fascinating sa storya? Even si Rahab, naging believer. Hindi yan nakakita ng Red Sea, hindi kumain ng mana yan, hindi yan uminom ng tubig. Walang ulap yan sa ibabaw at walang pillar of fire, pero naniwala. Narinig. Because faith comes by hearing. Ano sabi niya sa verse 11? Please show verse 11. When we heard it, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. Sabi niya, for the Lord, basa, for the Lord your God is God of what? In heaven above and on earth below. Biruin mo, hindi niya nasaksihan, pero naniwala siya, yung Diyos nyo, hindi local God yan. Yung Diyos nyo, hindi tribal God lang. Yung Diyos nyo, Diyos ng langit at lupa. So I want to talk to you today. Ano yung mga giants na hinahayaan mong tumira sa isipan mo na nawi-withhold sa iyo ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay? Takot, unbelief, comparison, fear of missing out, yung pursuit natin for validation.
I believe na anumang mga higante ang meron sa ating mga isipan ngayon, gusto ng Lord baguhin ang ating mga interpretasyon na hindi fear ang may final say. You are not what your fear says you are. You are not what your shame says you are. You are not what your guilt says you are. You are the Son of God. Huwag mo isiping tipaklong ka lang, you don't have what it takes. Because in reality, you cannot. But since you are not alone, on your own you cannot, but you are not alone because God is with you. And if God is for you, who can be against you? So it's not the fear that have the final say. Hindi dapat anxiety ang may final say. You are not what your depression says you are. You are not what your anxiety says you are. You are who God says you are. You are. So, by sight, hindi natin kaya. But by faith, my God is bigger. My God is stronger. My God is higher. And if Jesus Christ overcome sin, death, guilt, and shame, kahit anong laki ng higante, kahit anong pangalan ng sakit, kahit anong pangalan ng struggle, is nothing compared to the God that we serve. Hindi anxiety ang may final say, hindi takot ang may final say, hindi doubt ang may final say. In fact, let me remind you who has the final say. More than 2,000 years ago, when Jesus was crucified, He shouted this statement, "It is finished." That is the final word. He has the final say. Hindi doktor ang may final say. Hindi psychiatrist ang may final say. Hindi utang ang may final say. Hindi disease. It is the Lord. The Lord has the final say. So stop withholding yourself of stepping out and believing in the word of the Lord. Because on your own, you cannot make it. But with God, you can. You can. By the grace of God, you can. You can. Tayo tayong lahat.